Juan Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 8. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. 6 na araw nga bago magpaskuwa ay naporoon si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan at si Marta ay naglilingkod. Datapwat si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. Si Maria nga'y kumuha ng 1 libra ng ugwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahiran ang mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Tatapos si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipagbili ang ugwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Mga kapatid at mga minamahal, ito po ang makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ang pinakamahalaga sa iyo? Mga kapatid, pamilyar po ba kayo sa kasibihang, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. O sabihin mo sa akin sa wikang Pilipino kung sino-sino ang iyong mga kaibigan at sasabihin ko kung sino ka. Ito po ay nagtuturo na kung sino ang ginugusto nating kasama ay malamang ganun din po tayong klaseng tao. Kung mahilig tayong sumama sa mga mahilig sa chismis o yung tinatawag na mga marites, malamang sa malamang. Alam nyo na, marites po tayo. Mahilig tayong magkaroon ng usapan tungkol sa buhay ng may buhay. Kung mahilig tayong sumama sa mga mahilig sa bingo o tong-its, malamang sugarol po tayo. No? Yun yung tipong yung may biro dyan eh. Marami daw mananampalataya ang mananampalataya. No? Mahilig tumaya. Kung mahilig naman po tayong sumama sa mga manginginom, malamang tanggero tayo o manginginom po tayo. On the other hand, mga kapatid, kung mahilig tayong sumama sa mga mananampalataya o mga Kristiyano, malamang sa malamang mananampalataya tayo o Kristiyano po tayo. Again, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Halos kahawig po nito, pero magkaiba yung object, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo in Matthew chapter 6, verse 21. Ang sabi po niya, for where your treasure is, there your heart will be also. In other words, if I will paraphrase this, tell me where your treasure is, and I will tell you the condition of your heart. Tinuturo dito ng ating Panginoong Hesus na kung ano ang labis po nating pinapahalagahan sa buhay, iyon ang tunay na kalalagayan ng ating mga puso. Iyon ang tunay na tayo. Iyon ang tunay na pagkatao po natin. Kung mas pinahalagahan natin ang mga bagay ng sanlibutan kaysa sa mga bagay na makalangit, ibig sabihin noon, tao tayo ng sanlibutan at hindi ng langit. Kung mas sinusunod natin ang turo ni Satanas at ang kanyang kalooban, ang kanyang kagustuhan, kaysa sa ating Panginoong Kristo, ibig sabihin noon, tao tayo ni Satanas at hindi ng ating Panginoong Kristo. Again, tell me where your treasure is, and I will tell you the condition of your heart. Sabihin mo sa akin ang mga bagay na pinakamahalaga sa iyo at sasabihin ko sa iyo ang totoong kondisyon ng iyong puso.
Ganyan po yung makikita natin mga kapatid, mga minamahal sa mga talatang ating pinag-aaralan po ngayon. Dito po, makikita natin ang dalawang klaseng nagpapakilalang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ang isa po ay nagngangalang si Maria at ang isa po ay nagpangalang Judas. Pareho silang nagpapakilalang lingkod, ngunit isa sa kanila ay peke o huwad. Pareho silang nagpapakilalang tagasunod ni Kristo, ngunit ang isa sa kanila ay tagasunod ng Diablo. Pareho silang nagpapakilalang nagtatapat kay Kristo, ngunit ang isa sa kanila ay traidor. Sa simula, tila mahirap ma-identify yan sapagkat close sila pareho ng ating Panginoong Hesukristo. Palagi madalas silang kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Involved sila pareha sa ministry ng ating Panginoong Hesukristo at parehas silang bina-Bible study. Parehas po silang inaaralan ng ating Panginoong Hesukristo. So kung ano yung naririnig ni Judas, malamang sa malamang, gayon din ang naririnig ni Maria. Ngunit merong isang key factor para ma-identify natin ang huwad sa totoo. At yan po ay kung ano ang kanilang pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Yes, parehas po silang nagsasabing mahalaga si Kristo, ngunit ang kanilang mga buhay ang magpapatotoo kung ano ba talaga siya para sa kanila. Sabi nga, mga kapatid, actions speak louder than words. Actions speak louder than words. You don't need to tell me kung gaano sa iyo kamahal si Kristo. All I need to do is to observe your life kung ano ba ang mga pinahahalagahan mo sa iyong buhay. And that's the main truth na gusto ko pong maibahagi po sa inyo sa sermon po na ito. Dito po gusto kong makita ninyo na makikita sa pinahahalagahan ninyo ang tunay na kalagayan ng inyong espiritual na buhay. Ulitin ko po mga kapatid, dito po sa mga talata, sa sermon na ating maririnig ngayon, ay gusto kong makita ninyo na yung pinahahalagahan po ninyo ang tunay na magsasabi ng tunay na kalalagayan na espiritual po nating buhay. At mahalaga pong matutunan po natin yan mga kapatid at mga minamahal sa kadahilan ng pwede ho kasi nating madaya ang ating mga sarili. Ano? At ang salita ng Diyos lamang ang magsasabi sa atin ng totoo nang hindi tayo inuuto at binibiro. At sasabihin niya sa atin na yung pawang katotohanan lamang. Sasabihin niya sa atin, mga kapatid at mga minamahal, ang tunay na kalalagayan ng ating mga puso spiritually speaking. At wala roon, mga kapatid, kapag nakita natin ang tunay na kalalagayan ng ating mga puso, nawa po magkaroon tayo ng mga adjustments, nawa po magkaroon tayo ng mga gagawing pagbabago sa ating mga buhay, and if necessary, magkaroon tayo ng pagsisisi o repentance na gagawin. So, inati ko lamang po mga kapatid yung mga talatang ating pinag-aaralan sa 4 na bahagi. Ang una po ay pinamagatan natin ang tagpo ng istorya. Ang tagpo ng istorya in verses 1 to 2. Pangalawa po ay ang pag-ibig ni Maria in verse 3. Panghuli po ay ang kaipokrituhan ni Judas in verses 4 to 6. At ang panghuli ay ang hatol ni Jesus in verses 7 to 8. So pag-aralan po natin isa-isa mga kapatid, and I hope na sa pag-aaral po natin, makita po natin yung tunay na kalalagayan ng ating mga puso at magkaroon po ito ng tulong para sa pagbabago ng ating mga buhay. Tulong upang lalo tayong maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos sa ating pong paglakad sa kabanalan. So pag-aralan po natin una ang tagpo ng istorya. Ang tagpo ng istorya na makikita ho natin obviously doon sa verses 1 and 2. So sa mga talata pong ito, mga kapatid, makikita natin kung kailan ito nangyari. Kailan nangyari ang istorya po na ito. Hindi lang po yon, makikita rin natin dito kung saan ito nangyari, sino-sino ang mga tauhan sa pangyayaring ito, at ano ang kasalukuyang nangyayari noong nangyari yung kwentong ito sa kasaysayan. So unahin po natin tingnan mga kapatid kung kailan po ito nangyari. Ayon po sa verse 1, ito po ay nangyari 6 na araw bago ang Paskowa.
At inaral na po natin mga kapatid at mga minamahal ang ibig sabihin ng Paskwa. Ito po ay ang pista ng mga Hudyo na taunan po nilang ginagawa upang alalahanin po nila ang pagliligtas na ginawa sa kanila ni Yahweh, particularly kung paano iniligtas ni Yahweh ang kanilang mga panganay sa pamamagitan ng dugo ng kordero na ipinahid sa kanilang mga hamba. So yan po yung tinatawag na Passover feast sa wikang Ingles. So since ang pista ng Paskwa ay nangyayari po sa Biyernes ng gabi o sa paglubog ng araw po nito, ang pangyayari pong ito ay masasabi po nating nangyari sa araw po ng Sabado. So yan po yung particular na araw. Sa makatuwid, yung mga talatang pinag-aaralan natin ngayon ay nagsuserve po as a transition sa 3 taong mula doon sa 3 taong ministeryo ng ating Panginoon dito sa lupa. Makikita natin yan from chapters 1 to 11. So yung taon na ginugol from chapters 1 to 11 ay diyan naka-record yung mga ginawa ng ating Panginoon Jesucristo for 3 years earthly ministry po niya dito. And then mula roon sa 3 years na ministry ng ating Panginoon sa lupa in chapters 1 to 11, ito po yung chapter 12 to 21 ay makikita natin dito yung 1 week, isang linggo na buhay ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya ipako sa krus. Somehow, napakahalaga po ito para kay Apostol Juan sapagkat idinitalye po niya dito, hindi kamukha sa mga ebanghelyo na parang summarized version na po dito, idinitalye po dito ni Apostol Juan yung isang linggong huling buhay ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya ipako sa krus. So yan na po yung pag-aaralan natin from chapters 12 hanggang matapos po natin yung book ng John. Yung 1 week na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesus ay papag-aaralan po natin in details, Lord willing. So, nangyari po ito again sa 6 na araw bago ang pista ng Paskwa, which is araw ng Sabado. Now, maliban po dito, binanggit din po ni Apostol Juan kung saan po ito nangyari. Nangyari daw po ito, ayon pa rin po sa verse 1, sa lugar na tinatawag na Betania. At linaro din po ni Apostol Juan kung saang Betania yung binabanggit po niya dito sapagkat naturo ko na po sa inyo sa mga nakaraan po nating pag-aaral na ang lugar na tinatawag na Betania ay marami pong lugar na tinatawag na gayoon. Hindi lang po isa ang Betania nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. So, kinilaro po dito ni Apostol Juan kung saang Betania yung tinutukoy dito, kung saan nangyari ang kasaysayan pong ito. Yung Betania ang binabanggit po dito ay lugar kung saan nakatira si Lazaro, kung saan siya binuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo na nakita po natin, pag-aralan po natin in chapter 11 verses 38 to 44. Then ayon po sa chapter 11 verse 18, yung lugar po na ito ng Betania ay merong 2 milya ang layo mula sa Jerusalem. So kung sisilipin po natin yung parallel verses ng mga talatang ito in Matthew chapter 26, in Mark chapter 14, kasi mga kapatid, hindi lang si Apostol Juan ang sumulat ng pangyayaring ito sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Nandiyan si Mateo, nandiyan si Marcos. Makikita natin na ito pong pangyayari ito, mga kapatid, mga minamahal, na hindi po nangyari sa bahay ni Lazaro. Bagamat ito'y nangyari sa Betania, hindi po ito nangyari sa bahay ni Lazaro. Ito po ay nangyari sa bahay ng taong tinatawag na Simon na ketongin, Simon the leper. So obviously, wala na po siyang ketong nung panahong nangyari pong ito sapagkat ang mga may ketong nung panahon po ng lumang tipan ay ina-isolate. Hindi po siya pwedeng makahalibwilo sa mga tao sapagkat itinuturing po silang mga marurumi. So, hindi po binanggit sa talata, mga kapatid, kung kailan at paano siya pinagaling o paano siya gumaling, pero malamang sa malamang, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo din po ang dahilan kung bakit mula sa pagiging Simon the leper, naging Simon the ex-leper na siya. No? Kung paano si Lazarus the dead ay naging Lazarus the ex-dead. Ano? Mahilig tayo sa ex ngayon, exes. Ano? So,
Sino-sino po ang tauhan sa pangyayari? In verses 1 and 2, binanggit din po ni Apostol Juan kung sino-sino yung mga tauhan sa pangyayaring ito. In verse 1, binanggit po na binanggit po dito, syempre, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang pinakabida sa istoryang ito at hindi lang sa istoryang ito, maging sa istorya ng buong kasaysayan ng Biblia. Sa verse 1, makikita nyo na naririto din po isa sa tauhan, ang kanyang matalik na kaibigang si Lazaro. In verse 2, nandun po ang isang babaeng nagngangalang si Marta, na kapatid po ni Lazaro. And then pagdating nyo po sa verse 3, binanggit po yung pangalang Maria, na kapatid din ni Marta at ni Lazaro. Then in verse 4, nandoon po si Judas, na alam po natin isa sa 12 alagad. Kaya naman po may hint tayo mga kapatid na malamang sa malamang naririto rin po sa pangyayaring ito ang 12 alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At syempre, nandoon syempre yung may-ari ng bahay, si Simon na ketongin. So sa makatawid, ang mga kasama po sa kasaysayang ito ay ang tatlong magkakapatid na sina Marta, Maria, Lazaro, si Jesus at ang kanyang 12 alagad, at si Simon na dating may ketong na may-ari ng bahay. So dito makikita ninyo na napaka-interesting malamang ng kanilang pinag-uusapan sapagkat kasama nila doon yung dating may ketong, si Simon. At hindi lang yung dating may ketong o may sakit, kasama po sa kanilang usapan yung dating patay. Kung kayo may nabalitaan na dating patay, at nakita nyo nabuhay siya muli, sa malamang mag-isyoso rin kayo. Gusto nyo rin malaman ng kanyang mga experiences. So may kasamang dating may ketong, dating patay, at syempre, naroroon sa kanilang kalagitnaan ang ating Panginoong Hesukristo na siyang pinakamahalagang panauhin noong pong panahong ito. So hindi po binanggit kung ano po ang pinag-uusapan nila during this time, pero malamang sa malamang it's a way of celebration or giving honor to our Lord Jesus Christ sa mga dakila niyang ginawa sa buhay ni Simon at sa buhay po ni Lazaro. Now, ano po ba yung nangyayari during this time mga kapatid? Ano po ang ganap? In verse 2, makikita natin na mayroon pong kainang nangyayari. Yan, paborito yan ng marami sa atin, kainan. Sa ESV, sinabi po doon that they were reclining with him at the table. Yung salita pong reclining dito ay madalas ginagamit sa tuwing mayroong pista ng pagkain. Hindi lang siya ordinaryong meal. Ito po ay ginagamit madalas kapag mayroong handaan, mayroong pista. Ito po ay magarbo kung saan maraming pagkain silang pinaghaharapan at matuturing po nating piyesta sa panahon po natin ngayon. And please note, yung wordings na ginamit sa ESV, hindi lang sinabing they were sitting, kung meron kayong English Standard Version, kasi sa Tagalog nilagay lang diyan nakaupo. But in reality, hindi lang sila basta nakaupo. Ang word na ginamit sa English Standard Version is they were reclining. So taliwas po sa nakagawaan natin kapag kumakain po tayo. Paano po ba tayo kumain? Mayroong mesa na ganito ang taas, nakaupo tayo sa upuan, and then kumakain tayo habang nakaupo. Ang mga Hudyo po during their time, hindi ganoon ang kanilang kinagawian. Iba-iba po kasi ng kultura talaga, mga kapatid. Yung mga Japanese, na nakaupo lang sa isang unan, habang kumakain sa isang mababang mesa. Ang mga Hudyo po, kumakain din sila sa mababang mesa pero naka-shape ng U at ang kanilang pwesto ay naka-recline. Yung kanilang ulo ay malapit sa pagkain, yung kanilang kamay ay ginagamit nilang pang-suporta sa kanilang katawan, yung isa nilang kamay ginagamit nilang pagkain habang ang isa nilang paa ay malayo doon sa mesa. So yun ay dinisenyo para habang kumakain sila, nakakapagkwentuhan sila. Try kaya natin yun minsan, eating fellowship, Gusto niyo po ba? Lugi malaki yan, hihingalin. So, kaya po malayong-malayo kung familiar kayo sa painting ni Leonardo da Vinci ng Lord's Supper. Nakita niyo na po ba yun? Di ba? Mayroong mahabang mesa, may 12 alagad, tapos, di ba, ang gawin natin doon, hulaan natin, sino kaya si Judas? Kasi sa gitna ang ating Panginoon. Pero kung pag-aaralan natin yung culture ng mga Hudyo,
Hindi po ganun talaga yung pwesto nila. No, nakaupo sila sa payo na mesang maliit at naka-recline sila sa table at nag-uusap-usap. So, yung ganito pong klase ng pagkain ay dinesign para habang kumakain sila, makapagkwentuhan sila ng mas marami at mas intimate. So, yan po yung setting, mga kapatid. Yan po yung tagpo, yung context ng mga talatang pinag-aaralan natin ngayong umaga. Mayroong kainan, nalaman ninyo yung mga tauhan sa pangyayari pong ito. At masaya marahil po sila nagkikwentuhan at sa isang iglap, mga kapatid, biglang umagaw ng eksena si Maria. At yan po yung pag-aaralan natin sa pangalawa po nating punto na pinamagatan po natin ang pag-ibig ni Maria. Tingnan niyo po yung verse 3, mga kapatid. Si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga at pinahira ng mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. So dito po binanggit ni Apostol Juan na pinahiran po ng pabango ni Maria gamit mismo yung kanyang buhok. No, by the way, hindi ko na ilagay dito pero kung pag-iisipan niyo bakit buhok yung ginamit? Pwede namang basahan. No, pero ginamit niya yung kanyang sariling buhok pagpapakita ng kanyang debosyon at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Binuhos daw po niya ito, kinuskos ito sa mga paa ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung pag-aaralan natin yung mga parallel verses ng mga talatang ito in Matthew 26 and Mark 14, mababasa po natin doon na ayon po sa tala ni Mateo at ni Marcos, hindi lang ang paa ang binuhusan ng pabango ni Maria, pati na rin po ang ulo ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang katawan. Now, bakit po niya ginawa ito, mga kapatid? Maaaring tinatanong po ninyo, dahil ba marahil nalaman niya na malapit nang mamatay ang ating Panginoong Hesus sapagkat hindi naman niya ito miminsang itinago sa kanyang mga alagad at alam niya marahil na hindi siya makakapunta, hindi niya alam kung saan, hindi niya alam kung kailan, kaya ginawa na niya in advance. Ganun po kaya ang dahilan niya? Dahil alam po ninyo na kagaya ng itinuro ko sa inyo, ang mga Hudyo ay hindi nag-iimbalsamo, kaya mahalaga sa kanila ang pabango pangontra sa namamahong bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. So ganun po ba kaya ang reason? Kaya po maaga nang ginawa, nilagyan na ng pampabango ang ating Panginoong Hesukristo? O dahil ba gusto niyang gawin ito habang nabubuhay pa ang ating Panginoong Hesukristo upang maparamdam sa Kanya habang nabubuhay pa siya na siya po ay lubos niyang iniibig at bagay na hindi niya na magagawa at mararamdaman sa pag-aakala ni Maria kapag po siya ay namatay na. Di ba palagi nating naririnig sa mga burol, sa mga wake service, yung mga magulang ninyo, sabihan nyo na ng I love you. Kung kailan patay niya, tsaka nyo pa binigyan ng bulaklak. No, tsaka kayo nagyayakap at gusto nyong sumama sa hukay nung buhay niya. Nung buhay, hindi nyo mayakap. Diba? So, marahil ganun yung gusto ni Maria na habang buhay pa, habang nabubuhay pa, gagawin ko na yung aking pagpapakita ng pagmamahal sa aking Panginoon. So, ano man po ang dahilan, mga kapatid, ni Maria kung bakit po niya ginawa ito ay hindi binanggit sa talata. So mahirap maging dogmatic, ano? Sabi ni Asia. Ano ba yan? Dami-dami sinabi ni Pastor, hindi pala binanggit. Pero at hindi po natin alam, mahirap maging dogmatic. Pero isa po ang sigurado, mga kapatid. Ano man po ang ginawa ni Maria, ginawa po niya ito dahil sa kanyang malaking pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita po natin yan sa kaya niyang isakripisyo para sa Kanya. No? Makikita natin yung malaking pagmamahal ni Maria sa ating Panginoong Jesucristo sa laki nung kaya niyang isakripisyo para sa Kanya. Kung pag-aaralan po natin, hindi po basta-basta pabango ang binuhos po ni Maria sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay tinawag na ungwento. Nakita niyo po ba sa inyong mga Biblia? Sa salin ng ang Biblia, tinawag itong ungwento sapagkat ito ay oil-based na klase ng pabango.
ito po ay tinatawag na ungwentong taganas na nardo sapagkat ito po ay gawa sa spike ng nardo na nagmula pa po mula China at India. So hindi ito nakikita sa kanilang mga bakuran. Ito po ay imported. Ito po ay mula pa sa malayong lugar na inilakbay patungong Jerusalem. At dahil po ito ay imported, ito ay mula pa sa malayong lugar, ito po ay sobrang mahal na klase ng pabango. Kung tatalong po kayo sa verse 5, ayon po kay Judas, ang 1 libra daw po ng pabangong ito ay nagkakahalaga ng 300 denaryo. 300 denarii. Ang denaryo po ay pangunahing pilak na barya ng mga Romano. Magawa siya sa silver, ito yung ginagamit ng mga Romano na nakasasakop sa kanila ng panahon pong ito. At alam niyo po, ang halaga ng isang pilak during this time, ayon sa Matthew 20 verse 2, ito po ay kasing kahalaga ng isang sweldo, isang araw na sweldo ng isang ordinaryong trabahador. So, hindi ko na alam, di updated sa minimum wage sa panahon po natin ngayon, sa pagpalagay natin 500 pesos ang isang denaryo, mga kapatid. Pero ito pong ibinuhos ng ating Panginoong Hesukristo na 1 libra, pagka libra, yan po ay katumbas ng kalahating litro, kung di kayo pamilyar, ano? Ay nagkakahalaga po ng magkano? 300 denaryo. So ito po yung nangangahulugan, mga kapatid, na yung ibinuhos po ni Maria sa ating Panginoong Hesukristo ay 1 taong sweldo ng mga trabahador kung ipepwera natin yung kanilang mga rest day. So you do the math. Kung magkano yung kalahating litrong pabango na yon na ibinuhos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Panginoon. Napakalaking halaga. Napakamamahaling pabango, dahilan kung bakit umalingasaw sa buong bahay yung pabango nung ito'y ibinuhos po niya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit mga kapatid, gusto kong mapansin ninyo ang isang mahalagang aral dito. Hindi ito pinanghinayangan ni Maria sapagkat ito ay sakripisyo niya sa isang napakahalagang tao sa buhay niya. Imagine ninyo mga minamahal, 1 taong sweldo. Ano, yung isang, di ba nga, nung kami nila mami, nagpaplano ng outing, ano, mga kapatid ko ayaw ng tatapat ng holiday. Bakit? Double pay. No, isang araw lang 'yon, ha. Imagine niyo halaga nito. 1 taong sweldo. Hindi siya nang hinayang. Isinakripisyo niya para sa kanyang minamahal na Panginoon. Hindi po ba gayon ang mga nagmamahal, mga kapatid? Sabi nga po ng isang sikat na Pilipinong manunulat sa katauhan ni Francisco Balagtas. Ma'am Anet, naalala mo ba siya? O pag-ibig, pag pumasok sa puso nino man, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. O, yan na naman ang mga makakata nating mga kalalakihan, Kuya Pando. Hindi ko nadali din yung asawa ko kasi yung asawa ko di ba hilig sa makata kasi ko, kapatid na Ryan eh. So, kaso yung misis ko, hindi ganun ang trip niya. Ang trip niya ay food trip. so, yun. So, tip lang ho mga kapatid para mas ma-appreciate kayo ng asawa ninyo, alamin nyo yung kanilang love language. So, hindi po natin kayang tawaran, mga kapatid, ang kayang isakripisyo ng isang taong lubos na umiibig. Do you agree? Naalala ko po, nung kami po ay magkasintahan pa lang ng aking asawa, nung panahon pong iyon, ako po ay nagtatrabaho sa call center. Madalas po ang aking duty ay graveyard. So, si Sister Cecil, pamilyar so sa graveyard. Ano? Baliktad yung oras mo. No? Pero, hindi ko po yun ramdam. Hindi ko po yun iniinda. Makita ko lang yung aking iniiro. Makita ko lang yung aking minamahal. Mula Pampanga, nandun yung aming opisina. Wala akong tulog. Uuwi ako sa Baliwag para lang makapunta sa bahay nila o kaya naman ay makapag-date kami. At hindi ko alintana ang pagod at puyat. Ang mahalaga sa akin, makita ko't makasama ang aking minamahal. Ano po? Handa kong talikuran
Ang daan-daang babaeng naghahabol sa akin. Hindi na pa. Pag hindi po totoo yun, ano? Napunto ko lang, mga kapatid, ano, yung sakripisyo. Kapag mahal mo, handa kang magsakripisyo. No? At nakita ko din po yan, mga kapatid, sa sakripisyo ng aking Mami Jo, nung panahong bedridden si Lola Virgie. Ano? Di alintana ni Mami Jo yung puyat, yung pagod, yung mahabang oras na ginugugol po niya. Maalagaan lang po ang lola na ng panahon po iyon ay napakapulit na po dahil sa sakit na demensya. Sa mga kapatid, uulitin ko, hindi po natin kayang tawaran ang kayang isakripisyo ng isang taong lubos na umiibig. In fact, doon nga nasusubok panglalo yung lalim ng ating pag-ibig. Doon sa kaya nating isakripisyo. Nasusubok ito hindi lang kapag convenient ang lahat. Mas nasusubok po ito kapag hindi na convenient. Gayon din po nasusukat ang pag-ibig natin sa ating kapatiran. Mga kapatid, madali pong magsama-sama kapag masaya ang lahat. Kapag may outing, kapag may swimming, kapag mayroong kainan, at lalo na kapag may bigayan ng ayuda. Napakasarap talaga sa church. Convenient. Masaya. Pero mga kapatid, hindi doon lang nasusukat yung pagmamahalan ng kapatiran. Nasusubok ito kapag hindi na convenient. Kapag hindi na masaya. No? Kailangan natin i-face yung reality, mga kapatid, sa church. May times ng pag-iyak. May times ng sakit. May times na hindi talaga masaya. No? That's the reality. Pero ang tanong, mananatili ka pa rin ba sa mga panahong iyon? No? Kasi merong mentality ang mga tao, yung consumer, nakalimutan ko na. Yung mahilig, parang silang pumupunta sa isang lugar para mag-consume ng gamit at ng serbisyo. Pero hindi sila willing mag-sacrifice. No? Masaya sa gawain, pero kapag may ambagan na, ibang usapan na. No? Kayo na lang bahala. Kapag meron ng di ka nagugustuhan, naiirita ka na sa pagmumukha ng isang kapatid, hindi na masayang pumunta sa church. Hindi na convenient. Mananatili ka pa din ba at isasakripisyo ba ang iyong comfort out of your love for the church, out of your love sa kapatiran, o hahanap ka na ng ibang church kung saan wala na masyadong pansinan at aakalain mong doon ka lalago? Mga kapatid, totoo din po ito sa atin pong pagmamahalan sa isa't isa. Magmamahalan pa rin ba tayo kapag hindi na convenient? No? Mga kapatid, totoo din ito sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. Nasusukat din yung ating pagmamahal sa Kanya sa kaya nating isakripisyo para sa Kanya. Do you agree? Yung oras natin, lakas natin, pera natin, comfort natin, etc., etc. Malungkot po mga kapatid. Ito, real talk lang, napakarami pong nagpapakilalang mananampalataya pero hindi handang magsakripisyo para sa kanilang Panginoon. Kapag sa lamierda o barkada, ang daming time. Pero sa Panginoon, hahanapan ko po ng time. Ito po yun, mga kapatid, Kapag sa trabaho o eskwela, kahit may sakit, papasok. Pero sa pagsamba, mapuyat lang, mawala lang, magkaroon lang ng konting sipon, mawawala na. Kapag sa mga bibilihin sa Shopee, gadgets, at kung ano ang pangluho, ang dami pong pera. Naipangungutang pa nga po. Pero pagdating sa ambagan at pagkakaloob sa iglesia, barya-barya na lang. Minsan nga, wala pa. Kapag nanonood ng Netflix, mag-ML, manonood ng Reels, enjoy na enjoy. Pero kapag araw ng pansamba, wala na sa focus at kung ano-ano na ang ginagawa. Huwag kang merong tumayo at huwag kang may bumukas. Nawawala na agad ang atensyon sa pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, totoo po ba nating minamahal ang ating Panginoon? Matali pong sagutin. Opo naman, Pastor, kaya nga po ako naririto.
No? Pero paano kung sasabihin natin na nasusukat ang pag-ibig mo sa kaya mong isakripisyo sa Kanya? Makikita pa din po bang malalim ang ating pagmamahal? Ano na po ba mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, ang ating naisakripisyo para sa ating Panginoon? Si Maria po mga kapatid, napakalaki ng kaya niyang isakripisyo sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Dahil napakalaki po ng kanyang pagmamahal sa Kanya. Naniniwala po ako mga kapatid at mga minamahal, kung lumalago kayo at lumalalim sa pag-ibig nyo kay Kristo, napakalaki din ang kaya nyong isakripisyo alang-alang sa Kanya. And when I say sakripisyo, hindi lang ako pumapatungkol sa pera. Lahat ng bahagi ng ating buhay, handa tayong magsakripisyo para sa Kanya. Pangalawa po, maliban po sa kaya niyang isakripisyo, makikita po natin ang pagmamahal ni Maria sa Panginoon sa kanyang kahandaang maglingkod. Nakita niyo po yon mga kapatid? Hindi lang sa kaya niyang isakripisyo, makikita nating mahal ni Maria ang Panginoon sapagkat siya ay handang maglingkod sa Kanya. Pansinin niyo po yung ginawa niya in verse 3. Di po ba? Kanya pong hinugasan gamit mismo ng kanyang buhok at gamit mismo ang isang mamahaling pabango, ang paanan ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo po ba mga kapatid, kung sino ang gumagawa noong araw? O sino yung naghuhugas ng mga paa? Yung mga pinakamababang alipin. At alam natin, sa mga nakaraan nating pag-aaral, na hindi mahirap ang pamilya ni Maria. Kaya nga meron silang ganitong kamamahaling pabango eh. No? At nung namatay yung kanilang kapatid na si Lazaro, marami silang nakuhang taga-iyak. Kasi mayaman sila. Pero hindi yun issue sa kanya. Napansin niyo po ba yun? Handa siyang magpakababa. Handa siyang gawin ang pinakamababang gawain. Makapaglingkod lang sa kanyang minamahal na Panginoon. Ganyan din po dapat tayo, mga minamahal na kapatid. Hindi po pinag-uusapan dapat ang dami ng laman ng wallet natin sa iglesia. Hindi po pinag-uusapan dito ang kursong ating pinagtapusan. Hindi po pinag-uusapan dito ang lawak ng koneksyon po natin. At hindi po pinag-uusapan dito kung gaano ang itsura po natin. Lahat po ng mga mananampalataya ay lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko po yan mag-sink in. Ano? Hindi lang ang pastor ang lingkod. Lahat ng mga mananampalataya ay lingkod. At yamang lingkod, mga kapatid, meron siyang ginagawa. Meron bang lingkod na walang ginagawa? No, bossing yun pagka ganon. Kapag lingkod ka, hindi uubrang wala kang gagawin. Hindi ubrang lingkod ka pero senyorito at senyorita ka. Kung lingkod ka, meron kang ginagawa. Meron ka or at least handa kang mag-ministry sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi ka lang audience, hindi ka lang bisita, at lalong hindi ka boss. Lahat po tayo ay pawang lingkod ng ating Panginoong Jesus. Kasama po ang inyong pastor. Mga kapatid, ako po ay leader na itinuturing pero hindi ako boss. Lingkod din. Punong lingkod. Pero tayong lahat ay kapwa lingkod. Ministro ng ating Panginoon. In fact, yan po yung very reason, mga kapatid at mga minamahal, kung bakit po tayo nagtuturoan dito sa church. No? Hindi po goal ng inyong lingkod na makapag-produce ng maraming theologians na magaling sa Biblia at magaling makipagdebate sa mga kulto. Hindi po yun ang goal. O kaya naman magkaroon ng maraming miron na ang gagawin na lang ay maupo at humanap ng mali. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4 verses 11 to 12, and I quote, "And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers for what purpose? To equip the saints." Para ihanda ang mga banal, para ihanda kayo. For what purpose? For the work of ministry. Para maglingkod. For what purpose? For building up
the body of Christ. Mga kapatid, kaya po, kayo tinuturuan sa church, hindi para maging taga-nood at taga-masid lamang. Tinuturuan po kayo sa church para maglingkod at maging pagpapala sa inyong kinabibilangang iglesia. Ang ginagawa po natin ito lahat, mga kapatid. Kagaya ni Maria, hindi lang dahil sa obligado tayo, hindi lang dahil sa kailangan, hindi lang dahil sa nakakahiyaan lang po natin na wala tayong ministry, kundi dahil mahal natin ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. At dahil mahal natin siya, handa po tayong pagsilbihan siya. Di po ba? Medyo kaduda-duda yung isang asawa, halimbawa, na yun lamang nagpapatimpla ka ng kape dahil ikaw ay galing sa trabaho, hindi ka mapagtimpla ng kape at napaka-issue at pinag-awayan nyo pa. Di ba? Kaduda-duda yun, ano? I mean, kung mahal mo yung tao, handa mo siyang pagsilbihan. Do you agree? At ganito po ang ugali ng isang tunay na mananampalataya. Walang mananampalataya ang hindi nagmamahal kay Kristo. And therefore, walang mananampalataya ang hindi handang maglingkod kay Kristo. Ang isang mananampalataya na ayaw magsakripisyo at ayaw maglingkod ay either immature or worse, false convert. Meaning peke o hindi talaga tunay na mananampalataya. Kapag totoo mong iniibig si Jesus, hindi ka papatakbo o papaiwas sa ministry. In fact, hahanap ka ng paraan kung paano ka makakatulong, kung paano ka makapaglilingkod. At ituturing mo ito, mga kapatid, na napakalaking pribilehiyo sapagkat mahal na mahal mo ang iyong Panginoon. Ngunit hindi po lahat ng alagad ay may parehong attitude, gaya po ng alam natin. May ilang mga alagad na nagpapanggap lamang. At makikita po natin yan sa pangatlo nating punto, namely, ang kaipokritohan ni Judas. Makikita po natin yan in verses 4 to 6. Matapos po ng ginawa ni Maria, nagalit po si Judas. No, Judas talaga to no? Ayon po sa parallel verses nito in Matthew 26 and in Mark 14, hindi lang po si Judas yung nagalit, maging yung ibang mga kasamang alagad sa ginawa po ni Maria. Now, bakit po nagalit si Judas? Ito po ay sapagkat pinanghihinayangan niya yung ibinuhos na pabango sa ating Panginoong Hesus. At kunwari, pansinin niyo po yung salita ko, kunwari, nagmamalasakit siya sa mahirap. Kunwari, concern siya sa mahirap. Tingnan niyo po yung sabi sa verses 4 and 5. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay sinabi, bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? So sa unang basa, tila may katwiran naman po si Judas. Ano po? Bakit nga naman ibinuhos yung ganito kahalaga at kalaking halaga o kalaking pabango sa ating Panginoon, imbis na ibenta at yung pinagbilhan ay ibahagi na lang po sa mga dukha? Biruin nyo, 1 taong sweldo, tinapon lang ng gano'n. Tiyak na maraming dukha po yung makikinabang. Kung ikaw ang nasa lugar ng ating Panginoon, ano po mararamdaman ninyo? Sige nga po, lugar niyo yung sarili niyo sa lugar ng ating Panginoon. Si Martel, sa mga di nakakaalam, sulitin niyo na kasi ilang panahon na lang, sasampa na naman ulit siya sa barko. Halimbawa lang kapatid, dahil aalis ka na, nagpa-despedida yung tatay mo. Dahil mahal na mahal ka ng tatay mo, nagpa-cater, kapatid. Nagpalitsyon. Ganun niya kamahal si Martel. Mamimiss ko ang anak ko na to na nag-alaga sa akin na ako'y na-ospital. Sana lang, kapatid. Tapos, habang nasarap na sarap si Martel, sobrang na-appreciate niya yung ginagawa sa kanya, may isang kapatid na bumaba sa kotse, at naglabas ng pamaypay. At sinabi, sayang naman yung pera na gastos dito. Sana pinaghatian na ng mga magkakapatid. At ibinigay sa mga dukha. Ano sa tingin niyo mararamdaman ni Martel? Di po masasaktan siya.
Hindi po ba malulungkot siya? Ang ating Panginoon Jesus dito, mga kapatid, ay hindi lang mag-a-abroad. Hindi lang siya sasampa sa barko. 1 linggo na lang po ang ilalagi niya sa lupa. Mamamatay na siya sa krus para bayaran yung kasalanan ng mga tinamaang ito na nagagalit pa. So, ilang araw na lang, mga kapatid, na makakasama nila ang kanilang Panginoon physically. Maaaring may punto si Judas, pero mali ang kanyang timing. Mas mahalaga ang Panginoong Jesus kaysa sa mga may hirap. In fact, mas mahalaga ang Panginoong Jesus sa kahit anuman at sino mang nilikha. Mas mahalaga ang manlilikha. Gaya na makikita nyo sa ilang saglit lamang. Maliban po sa wala sa hulog dito si Judas, mali din po yung kanyang motibo. In verse 6, mababasa nyo po dito na hindi naman pala talaga siya concerned sa mga mahihirap. Concerned lang talaga siya sa kanyang sarili. Kaya sinabing hipokrito si Judas. Tingnan nyo po sa verse 6. Mga kapatid, ilang nga talata na lang. Ito yung sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Yung supot po na binabanggit dito ay galing po sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay ilalagyan ng pera. No? Parang siya si Ate Bel. Dito makikita natin na pinagkatiwalaan si Judas na itago ang pondo ng ministry ng ating Panginoong Jesus. Ngunit lingid sa lahat, kanya po pala itong kinukupitan. No? Bago po pala siya naging traidor, siya po pala isa ng magnanakaw. At ganyan po magsisimula ang pagtalikod ng isang nagpapakilalang mananampalataya. Nagsisimula siya sa mga palihim na kasalanan na paulit-ulit niyang ginagawa. Wala namang nakakakita, hindi naman nakikita ni brother, hindi naman nakikita ni sister. Then, magugulat na lang tayo, bigla-bigla ma-expose siya at magladadlad siya ng totoo niyang kulay. Saan nagsimula? Sa maliliit, quote-unquote, na kasalanang ginagawa ng lihim. Magugulat na lang tayo, nagpapanggap lang po pala siya. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa kasalanan na palihim po nating ginagawa. Yung simpleng panonood lang ng mga sumasayaw sa TikTok, nadaan lang, pastor. 3 minutes na, nadaan lang. Yung simpleng panonood ng porno sa gabi kapag natutulog na ang inyong mga kasamaan sa bahay. Yung simpleng pagtatago lang ng pinagbabawal na relasyon, lalo na sa mga young people, ano? Alam nyo namang bawal na pinagbabawal ng Biblia makipagrelasyon sa hindi mananampalataya. O kahit anong kasalanang ginagawa natin na sa tingin natin ay maliit lang naman at wala namang nakakaalam, isang araw sisingaw at sisingaw lang din po ito. At mahahayag sa lahat ang tunay nating mga kulang. Kaya mahalagang pagsisihan po natin ito agad at talikuran habang hindi pa po huli ang lahat. Magtiwala ho tayo sa ginawa ni Jesus sa krus, na kaya po niyang hugasan ito, kaya niya na tayong patawarin sa lahat po ng mga kasalanan po natin, kahit gaano man po ito kadiri-diri at gaano man po ito karumal-dumal. So maliban po dito mga kapatid, hindi naman pala siya concerned sa pakinabang ng mahihirap. Dito po makikita natin, again, concerned lang siya sa kanyang sarili. At marami pong mananampalataya ang ganyan. Kunwari masipag sa ministry, kunwari malaki ang mag-ambag, kunwari sincero at masaya siyang itong ginagawa sa Panginoon, pero ang totoo siya po ay merong hidden agenda. Meron siyang sariling pakinabang. Kung hindi man po ito pera, maaaring ito po ay pagkilala o paghahangad niya na maitanyag siya sa iba o kaya naman po ay pakikipagkompetensya. Mga kapatid, ang buhay po ni Judas ay paalala sa atin na hindi lang mahalaga sa Panginoon yung ating sinasabi at ginagawa para sa iglesia, mahalaga din po para sa Kanya yung ating motibo. Kaya palagi po nating i-check yung ating motibo, mga kapatid. Ganyan po ang malaking pagkakaiba ni na Maria at Judas. Pareha silang naglilingkod, pero magkaiba ang kanilang motibo. Sabi nga po sa Gospel Transformation Bible, commenting on this verse, and I quote, "One is a worshiper, one is a thief.
One gives sacrificial honor, the other seeks personal gain. One demonstrates the way of grace, the other the way of sin. Yan po. Now, ano po ba ang naging hatol ng ating tagapagligtas sa ipinakitang ugali ng dalawang alagad po na ito? Sino po kaya ang pinanigan ng ating Panginoong Hesukristo? At mukhang hindi na po natin kailangan pahirapan ng ating mga sarili. Tila obvious yan sa flow ng atin pong narrative na pinag-aaralan. Makikita po natin dito kung yung hatol ng ating Panginoong Jesus in verses 7 to 8, which is our last point. Dito po nabasa natin, ang sabi dito sa verse 7, sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing sa akin. So bakit ito ginagawa ng ating Panginoong Jesus? Kasi inaaway na siya ng mga alagad. At pinagtanggol siya, si Maria ng ating Panginoong Jesus. Pabayaan yung ikasya. And verse 8, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. So dito nabasa po natin na pinanigan ng ating Panginoong Jesucristo. Sino, mga kapatid? Kung kayo ay nakikinig, si Maria. Hindi po sa hindi pinahahalagahan ng ating Panginoong Jesus ang mahihirap. May kautusan po ang mga Hudyo na dapat po nilang inaalalayan, inaalagaan, kinakalinga ang mahihirap, sabi sa Deuteronomy 15 verse 11. Pero kung pagtatabihin po natin ang mahihirap at ang ating Panginoong Jesus, gaya ng sabi ko kanina, higit po na mahalaga ang ating Panginoong Jesus. Maliban po dito, sa sandaling panahon na lamang po ang kanyang ilalagi sa sanlibutan bago niya bayaran sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan nito. Habang ang mahihirap ay palagi naman, mga kapatid, na kasama ng mga alagad at marami silang panahon na pwede nilang gawa ng mabuti ang mga mahihirap na ito. Bagamat tila may katwiran na sinabi ni Judas, mga kapatid, para sa Panginoong Yesus, mas may katwiran ang ginawa ni Maria. Sapagkat hindi lang po tumitingin ang ating Panginoong Yesus sa kung ano ang ating ginagawa, tinitingnan din po niya ang motibo ng ating puso. Tinitingnan niya ito kung ito po ay nagmumula sa isang pusong umiibig at nagpapahalaga sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, sa lahat ng inyong ginagawa, sa loob at labas ng iglesia, lagi ninyong sisiguraduhin, ito ba'y ginagawa ko mula sa isang pusong umiibig sa aking Panginoon. Kasi kung hindi, mawawalan na po ng lahat ng kabuluhan ang lahat ng ating mga pagbabagal o pagpapagal. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Mga kapatid, napakahalaga po ang motibo ng ating mga puso sa lahat ng ating ginagawa. Ito ba ay palagi nagmumula sa isang pusong umiibig sa iyong Panginoon? Mga kapatid, nakikita sa pinahahalagahan mo ang tunay na kalalagayan mo espiritual. Kapatid, nawa po ay strive po natin na maging kagaya po tayo ni Maria na labis na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, na handa siyang magsakripisyo at maglingkod para sa Kanya. Ito po ang nararapat nating maging tugon bilang mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ngunit, mga minamahal, kung nare-realize mo na kagaya ka pala ni Judas, na hindi nagmamahal sa ating Panginoong Hesus at madalas pang sariling pakinabang lang ang ating iniisip, mga minamahal, hindi pa po nahuhuli ang lahat. Purihin po ang Diyos sapagkat bagamat hindi po perpekto ang ating pag-ibig at marami tayong sablay at marami tayong pagkukulang sa Kanya, perpekto ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Minahal niya tayo at namatay siya para sa atin kahit
hindi natin siya ganoon kamahal. Doon ka sumampalataya, kapatid. Pagsisihan mo ang iyong kawalan ng pag-ibig at pagtiwalaan mo ang kanyang pag-ibig na ipinakita doon sa krus ng Kalbaryo. At mula roon, mula sa Ebanghelyo, humugot ka ng lakas para lalo mo siyang maibig hanggang dumating ang punto na masasabi mo na si Kristo ang pinakamahalaga sa buhay ko. Si Kristo ang pinakamahalaga sa akin. Purihin po ang ating Panginoon.